Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo sa isang bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Isa po sa madalas problema ng bagong safety officer, isa po sa mga nakakatakot isipin, no? Lalo na pag bago ka pa lang sa field na to is, pwede ka bang makulong? No? Pag nagkaroon ng aksidente sa workplace mo, lalo na po pag may namatay. Posible ba na si safety officer kagad ang masisi and again, makulong? Ano ba ang mga pwede mong gawin para maproteksyonan mo yung sarili mo sa mga ganyan? Pwede bang gumamit ng waiver? Okay, valid ba yan? Okay, so again, ako po ulit si Reg Basco. Pagkwentuhan naman natin. Ano ba ang mga usual na nangyayari sa workplaces pagka po may na-aksidente? Lalo na po pag may namamatay, meron ba talagang tsansa na makulong ang isang safety officer? And kung meron man, ano yung mga pwede mong gawin? Okay, para hindi ka naman masisian again, maproteksyonan mo yung sarili mo sa mga ganyan, okay, na mga pangyayari. Tara po, magkwentuhan po tayo. Again, nagpapasalamat po ako ng sobrang dami sa lahat po ng hanggang ngayon po isa sumusuporta dito po sa ating YouTube channel and sa mga magagandang feedback po na naibibigay nyo po sa akin and mga naisasuggest din po ninyo. Well, actually, itong YouTube channel natin, hindi lang naman po ako yung nandito, no? Tayo po as a team. Kasi yung mga support, yung pag-share ng videos, and pag-suggest ng mga topics is malaki pong tulong kayo dyan. Okay? With that, nagpapasalamat po ulit ako, no? And marami po kasi nagtatanong, no? Bakit yung mga bago nating videos hindi nila nakikita, no? So, again, don't forget lang po na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Kasi napapansin din po natin, more than half ng nanonood po, no, na consistent na nanonood is hindi pa po nakasubscribe. So, konting lambing lang po. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and pakishare na din po sa iba itong ating mga videos. And tuloy-tuloy lang po tayo, no, hanggat kaya po natin yung paggawa po ng mga ganitong videos, pag-share po kung ano man yung kaya nating i-share na knowledge about health and safety. Okay, and syempre po, huwag nyo din po kalimutan, mag-follow po doon sa ating Facebook page. Okay, medyo bago po yung ating Facebook page. And actually, meron din po tayong TikTok account. Okay, dito po sa Mga Kwentong Safety. Maraming salamat po ulit. Isa po, no, sa talagang pag-isipan at poproblemahin mo bilang bagong safety officer. And isa po sa mga rason, no, bakit magdadalawang isip ka talaga. Kung gusto mo pa talaga itong field na to, kung gusto mo pa ba na ipagpatuloy yung pagiging safety officer mo is, pag bigla mong naisip, okay, biglang sumanggi sa isip mo na ang safety officer ba pwedeng makulong, lalo na po pag may aksidente, no? Isa po yan talaga actually sa nakakatakot, no? And bilang bagong safety officer, minsan yan hindi ka pa patutulugin ng idea na yan. Okay, ngayon yung tanong, nakukulong ba ang safety officer dito sa Pilipinas pagka may aksidente? Okay, bago natin sagutin yan, no, mag-share po muna tayo ng isa sa mga naging experience natin, lalo na po nung nandun po ako sa Dubai, Abu Dhabi, no, nung 2008 up to 2012, nandyan po ako, no, as a safety engineer. So doon po, no, actually wala akong ka-idea, no, na doon pala sa bansa na yon, pag pala nagkaroon ng work-related fatality, no, again, lalo na pag may namatay, nandyan po kagad ang pulis. Pupunta ang pulis, okay? And usually, okay, papatawag po sa presinto, safety manager and operations manager. Papatawag po yan. Minsan pa nga po na isasama pa si safety officer, safety engineer, or even yung mga supervisors or other team leaders, managers. Posibleng maipatawag din po yan. Depende po dun sa pulis na nag-imbestiga. Pagdating po sa presinto, no, unang tatanungin po dyan is yung safety team. Ano yung mga ginawa ninyo that could have prevented the accident? Siyempre po, again, kailangan mong patunayan as a safety officer na nagawa mo yung trabaho mo. Okay, so siyempre, ang usual na sagot yan, di ba? Nagkakandak tayo ng inspections, nagkakandak tayo ng safety audits, or nagkakandak tayo ng mga trainings sa mga tao. So actually, medyo okay na yon. Ngayon, ang sunod po kasing tanong dyan ng police doon, okay, meron ka bang proofs? Okay, so dapat may proof ka. Ano yung mga proof na yon? Documents. Okay, na pag-uusapan pa ulit natin mamaya. So pag wala ka napakitang documents, okay, hindi mo nagawa yung trabaho mo. Again, noon ko pa sinasabi po ito, as a safety officer, pag hindi mo dinodokumento yung ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho. Pasensya na po dun sa mga kasama nating masisipag. Alam ko marami po kayo dyan.
kailangan pag-aralan nyo magdokumento kasi pag di kayo nagdo-document, hindi nyo nagagawa yung trabaho nyo, wala kayong proof. Okay? So, balik po tayo doon. Pag walang napakitang proof or document si safety team, sila po ang makukulong and later on, madedeport. Ganun po doon. Ngayon, let's say may napakita. Paano kung meron? Nagtatrabaho si safety officer, nagtatrabaho yung safety team. May documents as proof. Balik sila sa trabaho. Nagawa nila yung part nila, okay, as safety officers. Ngayon, pag nangyari yun, ang tatanungin naman ngayon yung operations. Okay? O may findings na pala yung safety team nyo. Anong ginawa nyo? Pinansin nyo ba? Pag walang napakitang proof of action, no, yung operations, sila po ang makukulong and later on, madedeport. So, ganun po ron. Okay? So, kailangan doon dokumento. Kailangan mapatunayan mo na gawa mo yung trabaho mo. Let's say may napakita rin po na action items, si operations. Naku-close out nila yung safety findings, balik din po sila sa trabaho. Nagawa din po nila yung part nila. So, medyo ganun po doon. Actually, nung nasa abroad ako, ang dala-dala kong experience pa lang sa Pilipinas noon, 2 years. Okay. 2 years pa lang po akong safety sa Pilipinas to na hindi pa solid experience. Kasi that time, medyo pa loko-loko pa yung trabaho. Hindi pa ako sure kung ito na yung gusto ko. So, in a way, pagdating ko sa abroad, pwede mong sabihin na medyo baguhan pa rin ako Okay, so doon ako nabigla. Doon ako sa pilitang natuto. Okay, mag-document kasi po, kukulong ka talaga. Pag hindi mo napakita yung proof na nagtatrabaho ka as safety officer sa kanila po. Ngayon, punta naman tayo sa Pilipinas. Okay? Meron na bang safety officer? Meron na ba kayong nabalitaan na safety officer na nakulong dahil po sa isang aksidente dito po sa Pilipinas? Well, ako po personally, hindi ko masabi sa lahat. Ako po personally, wala pa akong alam na safety officer na nakulong dahil po nagkaroon ng aksidente. Okay? But it doesn't mean na hindi na nakukulong sa safety. Posible kasi may iba pang factors yan. Pero ako po, based sa experience ko, wala pa akong alam na nakulong. Okay? Pero, na-demanda, marami na akong kilala. After an accident, may namatay sa workplace, okay, or kahit niya major injury, may mga kilala na po ako na safety officers na nadedemanda dahil dyan. And usually, okay, hindi lang si safety na nadedemanda. Kasama po si supervisor and kasama po yung overall in charge. So, yun po. So far, yun yung alam ko Walang nakukulong, pero may mga nagsasabi kasi sa akin na meron na daw no? Again, may iba pa kasing factors na posibleng na-encounter or nandoon po sa sitwasyon na yon. Pero as far as sa mga nakita ko po, wala pa naman, pero na demanda, marami po akong kilala. Okay, so ngayon, safety officers, ano ba ang dapat nating gawin? Paano ba natin po proteksyonan yung sarili natin? Para kung sakaling may aksidente, hindi tayo mademanda or kahit makulong. Ano ba ang pwede nating gawin? Okay, well, una po natin gawin, syempre po, do your job as a safety officer. Magtrabaho po talaga tayo. And I think meron na po tayong mga ginawang videos, no? Ano ba ang trabaho talaga ng safety officer? So, check nyo na lang din po. Okay, itong video na to, usually yan yung trabaho natin as per our Oslo. Okay, so check nyo na lang din po yan. Ngayon, gawin natin yung trabaho natin. Okay, mag-inspection talaga tayo. Okay, mag-audit tayo ng workplace natin. Mag-conduct tayo ng mga trainings. Okay, and dapat may proof ka. Nag-inspect ka, may inspection reports ka dapat na nare-receive ng operations. Make sure po nare-receive nila. Kasi pag gumawa ka ng report, tapos ang nakapirma ikaw lang, walang katunayan na nakakarating sa kanila yung report mo, invalid po yun. Kaya dapat nare-receive nila. Okay? Even yung audit reports, ganun din po, dapat nakakarating sa kanila. Okay? And yung trainings, isa pa po yan, napakahalaga po yan. Training attendance. Okay? So, ano-anong mga trainings dapat i-conduct? It's up to you, safety officer. Kayo ang gagawa ng training plan. Okay? Ako po, usually, pag gumagawa ng training plan, priority ko yung mga talagang high-risk activities. Kasi doon po malaki yung chance magka-aksidente. Unahin nyo po yun. And make sure, pag gumawa kayo ng training attendance, syempre, papapirma nyo sila dyan, pangalan nila, pirma, na umattend sila. Make sure malinaw po yung date, time, pati po yung topics discussed. Dapat malinaw kung ano yung topic. Huwag nyo lang ilalagay doon na safety training, safety orientation. Hindi po. Specify nyo anong topic talaga yung dinascuss nyo. Okay? So, ganun po. Ano pa? Di ba meron tayong safety committee meeting? And also, may video na rin po tayong ginawa dyan. No? Check nyo na din po paano ba mag-conduct ng safety committee meetings.
yung minutes of meeting. Kasi nandun yung mga concerns na pinag-uusapan nyo sa safety committee meeting na yan, nandun yung mga concerns. And remember, kasama sa meeting, supervisors and the overall in charge. No, may attendance yan, may minutes of meeting, napakahalaga po niyan. Okay? That is another proof na naipaparating natin sa top management or sa supervisors, even sa workers, kasi may workers sa meeting na yan, di ba? Yung mga concerns. So usually, yun po yung tatlong bagay na huwag niyong papabayaan na documents. Safety reports, safety audits na na-receive ng operations, training attendance na specific yung topic, and the minutes of meeting ng safety committee meeting. So, tatlo pa lang po yan sa mga bagay na napakahalaga na hanggat maaari huwag nyo pong isasablay para maproteksyonan po ninyo yung sarili ninyo pag sakaling merong aksidente. Kasi alam nyo po, no, isa po sa tanong ng mga inspectors pag may accident, usually inspector from the government or inspector po ng posibleng owner or client po ninyo, no, is unang tinatanong talaga dyan si safety. Tanggapin na natin yun. Tayo unang tinatanong. Safety, ano yung mga ginawa ninyo that could have prevented the accident? Same thing, di ba? Yung tanong sa abroad kanina. O yun, patunayan nyo lang. Nagkakandak tayo ng audit, trainings, inspections, okay? And may mga proof tayo. Ganun lang naman po lagi yun. And pag nagawa nyo yun, yun na yung part natin. Remember, safety officers, okay, ang trabaho natin, mag-recommend, mag-remind, mag-train. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Okay? So, protect yourselves, do your job as a safety officer, and always document kung ano po yung mga ginagawa po ninyo. Ano pa pwede mong gawin para maproteksyonan yung sarili mo? Isa pa po is, wag na wag po kayong mag-a-approve ng isang unsafe na trabaho. Kahit po verbal lang. Okay? Kasi usual naman sa atin, safety officers, nakikisama tayo. Di ba? Ayaw natin magmukhang kalaban. Ayaw natin magmukhang OA sa kanila. Ayaw natin maging KJ sa kanila. So, minsan may mga sitwasyon na pumapayag ka na lang eh. Okay? Sige, pwede na yan ha. 5 minutes ha. O sige, ngayon lang yan ha. Okay, yung mga ganong bagay. Please remember, safety officer, pumayag ka. Pag nagka-aksidente yon sa'yo babalik yan. Okay, let's say may isang activity. Napakadelikado activity. Kung ano man yon. Tapos, pinastop mo. Stop nyo yan. Delikado yan. Ibahin natin yung procedure, ganito gawin natin. Ngayon, makikiusap sa'yo minsan yung mga kasama mo. Na usually, mga kaibigan mo din, no? Sa trabaho. Safety, 5 minutes lang, o kaya 10 minutes lang. After nito, hindi na namin gagawin yan. Ingat po kayo sa ganon. Pag yun, pinayagan ninyo. Okay, so syempre, mukha kang mabait doon. Kasundo mo sila lahat, nakisama ka. Pag may nangyari po doon, yung 10 minutes na yun, 5 minutes na yun, napakahabang oras doon sa isang unsafe na trabaho. Pag may nangyari doon, pupuntahan nyo ng overall in charge, mainit ulo noon. Unang tatanungin ng overall in charge supervisor, ba't ginawa nyo yung activity na yan? Sobrang delikado dyan, ba't ginawa nyo? Alam niyo sasabihin ng mga kasama nyo? Sir, nagpaalam po kami kay safety, pumayag naman po. Ngayon, pupuntahan ka ni overall in charge. Safety, totoo ba yun? Pinayagan mo ba yung activity na yan? Ay, hindi ka na makakasagot. Okay, hindi ka makakasagot doon. Okay, nakakahiya na po. Okay, so again, safety officers, alam ko ayaw natin magmukhang kalaban, gusto nating makasama, but then again, kaya tayo nandun, no, to correct yung mga mali po na nakasanayan na. So, train them, explain to them bakit po ganit mali ito. And again, wag na wag po manggagaling sa inyo yung pagpayag sa isa pong unsafe na trabaho. And, isa pa po, no? Okay? Of course, alam naman natin, mahalaga yung safety ng mga workers natin, safety ng mga employees po natin, safety ng lahat sa workplace po natin. Pero isa pa po na siguro i-prioritize po ninyo is yung public safety. No? Wag na wag po sana mangyayari na magka-aksidente po. Madamay natin yung mga walang kinalaman sa workplace po natin. Okay? So, and usually po, mas malaki po yung chance na dyan po talaga nagkakademandahan if it involves public safety. So, lahat po ng control measures, make sure magawa po ninyo to protect the public. Okay? Alam nyo na yung mga yan, signages, barricades, kung construction site ka, kung ano man, may mga nets. Okay, so again, i-prioritize nyo po yan. Overhead protection. Kasi po, again, usually dyan po nagkakaroon ng mga demandahan. And bukod po doon, syempre, bukod doon sa idea ng demandahan na pwedeng may mademanda, okay, syempre, unfair naman doon po sa mga wala namang kinalaman sa workplace natin. Tapos, madadamay sila. Okay, ayaw nating mangyari yon. Syempre, una pa rin is tayo pa rin ay safety officer, ayaw nating may nasasaktan.
Okay, paano pa kung masaktan mo, let's say, bata, no? Or matanda, okay, may kapansanan, buntis, so kahit sino, okay, ayaw nating madamay sila. So, protect the public, no? I-prioritize din po yung public safety. Ngayon, yung isa pang tanong natin kanina, kailangan ba ng waiver? Halimbawa, ayaw talaga nilang makinig, di ba? O sige, ito, waiver, pirma na lang kayo ng waiver kasi may mga safety officers po na alam ko ganun yung ginagawa. O ito, waiver, pirma na lang kayo dito. Pag may nangyari dyan, wala na ako dyan, kayo yan, ha? Okay, di ba? May mga ganun tayong approach. And ako po, minsan ko rin yung ginawa dati nung hindi ko pa masyadong naiintindihan. Ginawa ko rin po yan, actually, sa sobrang takot ko na nandun ako sa Abu Dhabi. And sa Pilipinas, muntik ko na rin ipa-implement yan. Pero ang tanong, valid ba ang waiver? So, ito na lang po, no? Ang waiver po kasi, tama ba ako? Pumayag ka pa rin, naghugas kamay ka lang. Tama po ba? Di ba ganun ang waiver? Pinayagan mo pa rin. Hindi ka nga lang masisisi. Yun yung sinasabi mo. Okay, so again, safety officers, di ba, guide natin kanina, huwag tayo papayag. So as much as possible po, huwag nyo pong ipa-implement yung waiver. Kasi yan pa magpapahamak po sa'yo. Okay, sasabihin lang po sa inyo, pinayagan mo pa rin pala eh. Nagugas kamay ka lang eh. Okay, so anong dapat gawin? Enough na po yung mga documents na kanina pa natin binabanggit, mga trainings, reports, enough na po yung mga yon para mapakita na nagagawa nyo po yung trabaho nyo, na na-inform nyo na po sila. Hindi nyo na po kailangan ng waiver. And that's it. Okay, so again, salamat po ulit. Sana po kahit papano, no, meron na naman po akong na-share sa inyo kung paano nyo ba po proteksyonan talaga yung sarili nyo, okay, sa mga fatalities and sa any type of accident na hindi naman po kayo masisi, hindi kayo mademanda, or worst case scenario is may chance na makulong. Okay? So, ayaw natin mangyari yon. So, yan po. Sana may naidagdag po akong kaalaman kahit po paano sa inyo. And again, huwag niyo po palagi kakalimutan. Safety is everybody's responsibility. Hindi lang po si safety officer ang may responsibilidad na magpa-implement ng health and safety. Remember, according to our Oslo, the Department Order 198-18, may responsibilities din po ang employer, ang supervisors, even ang workers pagdating po sa health and safety. So, dapat malaman po nila yan, and dapat po ma-discuss po yan sa mga meetings, sa mga trainings po natin. Again, marami pong salamat sa panonood pa rin po dito sa video na to, no? And kung umabot kayo sa part na to, so please, kung meron kayong suggestion na topic, okay, so lagay nyo lang po sa ating chat box, and tatry po natin gawa ng paraan na may isa-isa po lahat po ng suggestions nyo yan. Okay, so again, ako po ulit si Reg Basco. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo.